Nirerespeto ng Malacanang ang hakbang ni Attorney Harry Roque na humiling ng asylum sa The Hague, Netherlands. Samantala, sinilag naman ng palasyo ang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Panelo na hindi umano nagkabisa ang Rome Statute sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, walang nakikitang problema ang pamahalaan sa naging hakbang ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na humiling ng asylum sa The Hague, Netherlands habang gumugulong ang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagaman yan ng hakbang ni Roque, wala naman daw itong magiging epekto sa kinaharap nitong kaso dito sa bansa. Lalo na't hindi pa kinakatigan ang hiling nitong asylum o international protection. Dapat pa raw kasing mapatunayan ni Roque na tunay ngang may political persecution ang mga kasong inihain laban sa kanya. Bagay na ayon sa palasyo ay walang katotohanan dahil may mga ebidensyang inilabas ang PAOK nang gumulong ang Quadcom hearing sa Kamara. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento ng kanyang assistant, A.R. de la Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Kaugnay naman, Angelique, ng pagdistansya ng Office of the Solicitor General na katawanin ng ilang opisyal ng pamahalaan sa petition for writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Yusek Castro na ipinunto lamang sa manifestation ng OSG na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa dahilan ng pagtanggi nito. Dahil dito, Angelique, hahanap daw ng ibang legal remedy ang pamahalaan para tugunan ng issue sa pamamagitan niya ng paghahanap ng ibang abogado, pribado man o government lawyer. Pero kasunod ng aksyon ng OSG, posible nga kaya itong mapalitan. Tugon ng palasyo, Wala pa po napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. tugon naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging ang Pangulo lamang ang makapagdedesisyon kung nararapat pa ba siya sa pwesto. Samantala, sinalag naman ng palasyo ang hirit ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi umano nagkabisa ang Rome Statute sa bansa. Punto ni Yusek Claire, kung hindi ito nagkabisa, bakit kinailangan ng nakaraang administrasyon na mag-withdraw? Dagdag pa ng palasyo, hindi na kailangan pang pabulaanan ng mga ganitong paratang ng kampo ng dating Pangulo. There's nothing to refute because it was effective until withdrawn. So there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Wala na kayong ginawa. Kasi wala pa lang, hindi pala tayo naging member, hindi pala tayo naging sumang-ayon sa nasabing Rome Statute. So dapat walang withdrawal. Angelique, sinabi naman ni Yusek Claire na sakaling magpalabas ng order ang ICC ng freezing of assets ni dating Pangulong Duterte, ipapaubayan na raw ito ng pamahalaan sa AMLA.